araw mga bata! Ako si Teacher Cheryl, ang inyong guro sa Filipino 5. Ngayong araw na ito ay gagabayan ko kayo sa inyong aralin. Tara na't buksan at pag-aralan ng ating aralin sa araw na ito. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga bagay na dapat malaman at matutunan ng isang batang katulad mo. Oo, ikaw nga! Sige nga, bigyan mo muna ako ng 2 thumbs up bago tayo magsimula. Magaling! Sa panahon ngayon, tayo ay humaharap sa new normal, kung saan hindi tayo magkakaharap sa pag-aaral. Bagkus, tayo ay magkakaroon ng leksyon na virtual. Narito ang ilan sa mga paalala o pamantayan para sa ating virtual classroom. Para sa una, makinig mabuti sa guro. Ito ay upang maintindihan natin ang aralin. Sa ikalawa naman, maging magalang sa pagtatanong. Tandaan, ang batang magalang ay kinalulugdan ng lahat. Para naman sa ikatlo, sundin ang mga panutong sasabihin ng guro. Ang batang masunurin ay nakakakuha ng mataas na marka. At sa panghuli, isulat ang mahalagang impormasyong inyong makukuha upang ang aralin ay madaling matandaan. Ngayong araw na ito ay inaasahang malinang sa inyo ang mga kasanayang una, na iuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. Sa ikalawa naman, nagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at mga pangyayari sa paligid, sa usapan at sa paglalahad tungkol sa karanasan. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling laro. Oo, tama ka ng rinig, isang laro. Simple lamang ito. Tawagin natin itong tukoy larawan, ibahagi ang karanasan. Tutukuyin ninyo ang mga larawang ipapakita ko. Magbigay ng inyong karanasan batay sa larawang natukoy ninyo. Ang gagawin nyo lamang ay i-type ang inyong sagot sa comment box. Handa na ba kayo? Sige nga, kung handa na kayo, ipakita nyo muna sa akin ng thumbs up sa screen. Ayan, meron pang hindi nagta-thumbs up. Thumbs up muna. Ayan, mukhang ang lahat ay handa na. Para sa unang larawan, tukuyin nga natin. Ano kaya yan? Sige nga, i-type nyo nga yung sagot nyo. Tama, ito ay baon. Sige nga, karanasan mo, ibahagi mo sa amin. Ano yung mga naging karanasan nyo tungkol sa baon? Maaring yung bagong karanasan o yung mga nakaraan yung karanasan? Ayan, may nag-comment. Si nanay po ang nagbibigay sa amin ng baon. Magaling! Meron pa ba? Pinagbabaon po ako ng kanin at ulam ni nanay. Magagaling talaga. Meron pa ba kayong mga sagot? Ayan, binibigyan lang po ako ng pera na pambaon ni nanay. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Minsan talaga ay hindi na maharap ni nanay ang pagluluto ng inyong baon. Kaya minsan, binibigyan na lamang kayo ng pambili upang mabili ang pagkain na gusto ninyong kainin. Tumungo tayo sa ikalawang larawan. Tukoy larawan, ibahagi ang karanasan. Ano kaya yan? Ayan, tama. Yan ay isang jeep. Sige nga, karanasan mo, ibahagi mo sa amin. Ano naranasan nyo tungkol dyan sa larawan na yan? Ayan, may sumagot. Sumasakay po kami ng jeep sa tuwing kami ay pumapasok sa paaralan noong wala pang pandemya. Tama, karamihan sa inyo sumasakay. Meron pa ba? Ayan, si tatay po ay nagdadrive ng jeep. Mahusay. Ang ilan sa inyo ay may tatay na nagdadrive ng jeep. Meron pa ba? Ayan, mabilis pong tumakbo ang jeep. Ayan, maaaring siya ay nakasakay na sa isang jeep na mabilis ang pagpapatakbo ng driver.
Tila ang karamihan sa inyo ay madalas na sumasakay sa jeep kasi ang daming nag-comment, oh. Sige, tumungo tayo sa ikatlong larawan. Tukoy larawan, ibahagi ang karanasan. Ano kaya yan? Ayan, tumpak kayo dyan. Yan ay isang silid-aralan. Sige nga, karanasan mo, ibahagi mo sa amin. Okay, tayo natin yung mga nakaranasan nyo sa silid-aralan. Ayan, may nagsumagot na. Dito kami nag-aaral nung wala pang pandemya. Magaling, di ba? Dati nung wala pang pandemya, nasa loob tayo ng silid-aralan. Meron pa ba? Ayan, may sumagot pa. Sa silid-aralan ko po nakakasama ang aking mga classmate. Tama ang inyong mga sagot. Ngunit dahil ngayon ay tayo ay nasa loob ng virtual classroom, wala tayo sa loob ng silid-aralan. Pero kahit ito ay isang virtual classroom, ituring pa rin natin itong isang silid-aralan. Nakakatuwa at aktibo ang ating mga mag-aaral sa araw na ito. Tumungo tayo sa ika-4 na larawan. Tukoy larawan, ibahagi ang karanasan. Ano yung nasa larawan na yan? Ayan, mahusay. Yan ay isang computer. Sige nga, karanasan mo, ibahagi mo sa amin. Sino dyan yung may computer? Ano yung karanasan nyo tungkol dyan sa bagay na yan? Sige nga. Yan. Bumili ang aking nanay ng computer para gamitin ko sa online class. Tama, meron pa ba? Computer ang ginagamit ko sa pag-aaral ngayon. Magaling. Ayan, may isa pang humabol. Nahahanap ko ang mga sagot sa aking mga tanong sa pag-search sa computer. Ayan, ang dami niyong karanasan pati sa larawan natin na computer. At para naman sa panghuling larawan, tukoy larawan, ibahagi ang karanasan. Ayan, ano kaya yan? Sige nga, i-comment nga. Ayan, ang daming sumagot. Magagaling naman talaga ang nasa larawan ay isang halimbawa na module. Sige nga, karanasan mo, ibahagi mo sa amin. Anong naranasan niyo dyan sa larawan na yan? Yan, meron na. Ang module ay kasama namin sa pag-aaral. Tama, meron pa? Ang pangalan ng aking guro ay nasa module. Okay. Meron pa ba? Ayan, may isa pa. Maraming gawain sa module. Tama ang inyong mga sagot. Ang module ay inyong kasama sa inyong pag-aaral. May mga guro na sumulat ng module at ang ilan dito ay maaaring sarili ninyong guro. At marami ding gawain talaga sa loob ng module. Ngunit, tandaan natin na ito ay ginawa upang higit ninyong maintindihan ang inyong aralin. Kayo husay talaga ninyo. Tila handa na ang bawat isa sa inyo para sa araw na ito. Halika, umpisahan nating alamin ang ating aralin. Ngayon ay may babasahin tayong isang kwento. Sabayan ninyo ako sa pagtuklas ng karanasan ng isang mag-aaral na nakaranas ng new normal sa pag-aaral. Susubukin nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan matapos ninyong mapakinggan ang teksto. Para sa mga tanong, una, bakit buo ang desisyon ni Val na makapag-aral? At ang ikalawa, sinuportahan ba siya ng kanyang mga magulang? Bakit? Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin ang pamantayan sa pakikinig. Ito ay katunog ng isang bagay na lagi nating ginagamit kapag tayo ay nag-aaral. Maaari nyo bang hulaan kung ano yon? Ginagamit nyo mula nung pumasok kayo sa paaralan. Ito ay ginagamit natin na panulat. Okay, may kulay itim, tsaka may kulay dilaw yung labas ng bagay na to. Ano kaya ito? Ayan, tama kayo. Walang iba kundi ang salitang
Lapis. Halika at bigyan natin ng kahulugan ang salitang yan. Para sa letrang L, lapis at papel ay ihanda. A, ang radyo at TV ay isara muna. P, pangyayari sa kwento ay bigyan ng pansin. Ay ibigay ang atensyon sa kwentong pinakikinggan. At para naman sa letrang S, sa kwento ay may aral na dapat matutuhan. Tila ang bawat isa ay handa na sa pakikinig, kaya't umpisahan na natin. Ang ating kwento ay pinamagatang Ang Batang si Val, na akda ng inyong lingkod, Cheryl F. Mahinay. Si Val ay isang mag-aaral. Siya ay nasa ikalimang baitang. Nag-aaral siya sa Maysan Elementary School. Dito siya pumapasok noon. Sumasakay siya sa jeep pagpasok sa paaralan. Ito ang naging transportasyon niya sa pagpasok. Ngunit dahil sa COVID-19, hindi na muling nakapasok sa paaralan ang mga batang kagaya ni Val. Kung dati ay sumasakay siya sa jeep pagpasok, ngayon ay sa bahay na siya nag-aaral. Kung dati ay binibigyan siya ng pera para sa kanyang baon, ngayon ay inihahanda ni nanay ang kanyang pagkain sa bahay. Kung noon ay blackboard sa paaralan ng kanyang kaharap, ngayon ay sa computer siya nakaharap. Dati ay lapis, papel at guro ang kanyang kasama sa pag-aaral. Ngayon ay si nanay at module ang kanyang kasama. Ngunit sa kabila ng mahirap na sitwasyon, buo pa rin ang loob ni Val na makapag-aral. Gagawin niya ang lahat upang matuto at makapag-aral anumang hirap ang kanyang harapin. Mahirap man ang sitwasyon, handa pa rin siyang suportahan at gabayan ng kanyang mga magulang. Naniniwala sila na hindi hadlang ang krisis at pandemya upang maabot ang minimithing pangarap. At nasisiguro kong nakinig kayong mabuti sa ating kwento. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. I-type lang sa comment box ang inyong mga sagot. Para sa unang katanungan, sino ang bata sa kwento? Sige nga, sino yung binanggit kong bata dun sa kwento? Tama! Ang bata sa kwento ay si Val. Saan naman daw nag-aaral si Val? Ano yung nabanggit kong paaralan kanina? Magaling! Si Val ay nag-aaral sa Maysan Elementary School. Ikaw, saan ka nag-aaral? Sige nga, i-type mo ang iyong sagot sa comment box. Ayan, may mga sumagot na. Sa Parada Elementary School po. Meron pa. Sa Constantino Elementary School po. Ayan, mukhang aktibo ang ating mga mag-aaral ngayong umaga. Tumungo tayo sa ikatlong tanong. Paano pumapasok si Val sa paaralan dati? Paano siya pumapasok? Batay dun sa kwentong tinalakay ko kanina. Magaling! Sumasakay siya sa jeep. Ikaw naman, paano ka pumapasok dati sa paaralan? Sige nga, paano kayo pumupunta sa paaralan mula sa inyong bahay? Ayan, may sumagot. Naglalakad po ako papasok. Magaling, kasi kapag malapit lang yung bahay nyo sa paaralan, madalas kayo ay lumalakad lamang. Meron pa ba? Ayan, sumasakay po kami ng tricycle. Mahusay. Ngayon naman, tumungo tayo sa ika-4 na tanong. Ano ang baon ni Val? Sige nga, ano ba yung binabaon daw ni Val noong pumapasok siya sa paaralan? Magaling! Pera ang kanyang baon. Binibigyan siya ni nanay. Ikaw naman, ano ang baon mo dati sa paaralan? Sige nga, ano yung dinadala nyo sa paaralan dati?
Ayan, may sumagot. Kanin at ulam po. Ayan, meron pa. Biskwit at tubig po. May isa pang sumagot. Tinapay at juice po na gawa ni nanay. O, di ba? Iba-iba ang inyong binabaon. Ngayon naman, ano ang gamit niya sa pag-aaral? Ano yung ginagamit niya ngayon sa pag-aaral? Magaling. Module at computer ang gamit niya sa pag-aaral. Eh ikaw, ano ang gamit mo ngayon sa pag-aaral? Kaya nung ginagawa natin ngayon, habang nanonood kayo ng FB Live, ano yung ginagamit nyo? Ayan, may sumagot. Cellphone at module po. Okay, tama. Meron pa? Tablet po. Laptop po. Tama ang inyong mga sagot. Iba't iba ang ginagamit natin sa pag-aaral ngayon. Ngunit, lahat tayo ay gumagamit ng, ano yung pare-parehong gamit natin? Module. Magagaling. Ngayon, sinusuportahan ba si Val ng kanyang magulang? Bakit? Batay sa kwento, sinusuportahan ba siya? Tama. Sinusuportahan siya ng kanyang mga magulang dahil naniniwala sila na hindi hadlang ang krisis at pandemya para maabot ni Val ang kanyang minimithing pangarap. Eh ngayon, bakit buo ang desisyon ni Val na makapag-aral? Sa inyong palagay, bakit si Val desidido talaga siya mag-aral? Bakit buo yung kanyang desisyon na mag-aral pa rin kahit na may pandemya ngayon? Sa inyong palagay? Okay, dahil gusto po niyang matuto. Tama. Meron pa? Dahil ang pag-aaral po ay mahalaga. Mauhusay talaga kayo. Ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, bakit mahalagang magpatuloy ng pag-aaral kahit may pandemya? No, di ba? Ngayon, umaharap tayo sa pandemya. Pero nagpapatuloy ang inyong pag-aaral. Bakit mahalaga yan? Bakit hindi na lang tayo huminto o bakit hindi na lang kailangan mawalan ng pasok? Sige nga, ibigay nyo nga ang inyong karanasan. Ayan. Dahil po hindi dapat mahinto ang pagkatuto. Tama ka dyan. Kasi yung pagkatuto ng isang tao hindi dapat mahinto dahil lamang sa pandemya. Meron pa ba? Ayan. Dahil po mahalaga ang edukasyon. Naniniwala ba kayong mahalaga ang edukasyon? Sige nga, thumbs up kung totoo. Mahusay. Tandaan natin na ang edukasyon ay mahalaga sa bawat tao. Nakasisiyang malaman na ang bawat isa sa inyo ay nakinig ng mabuti sa tekstong aking inilahad. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng palakpak gaya nito. Dahil pinakinggan ninyong mabuti ang teksto, nasagot ninyo ang mga tanong tungkol dito. Narito ang ilan sa mga pangungusap na makikita natin sa kwentong inilahad ko kanina. May 3 akong pangungusap dyan. Basahin natin ang bawat isa. Sige, basahin nyo ng tahimik sa inyong upuan. Ayan, sige. Umpisahan natin sa unang pangungusap. Tignan natin ang unang pangungusap. Si Val ay isang mag-aaral. Ano ang salitang may salungguhit? Magaling. Si Val at mag-aaral. Ano ang tawag dyan sa salitang Val at mag-aaral? Anong tawag natin dyan? Tama. Ang salitang Val at mag-aaral ay parehong pangalan. Ang salitang Val ay isang pangalang pantangi, samantalang ang mag-aaral naman ay isang pangalang pambala na. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang pangalan ay maaaring pantangi o pambala na. Ang pangalang pantangi ay mga salitang tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Gaya nung nakita natin doon sa pangungusap kanina, si Val ay isang pangalang pantangi.
Samantalang ang salitang mag-aaral ay isang pangalang pambalana. Dahil ang pangalang pambalana ay mga salitang tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Una, Rex Gatchalian, TCL TV, Brownie, Valenzuela City, at buwan ng wika. Gaya ng nakikita nyo, ang mga salitang yan ay nagsisimula sa malaking titik. Samantalang ang mga halimbawa naman ng pangalang pambalana ay lalaki, radyo, aso, lungsod, at pista. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Tukuyin kung ang pangalang may salungguhit ay pantangi o pambalana. Pindutin lamang ang like button kung ang salita ay pantangi at heart o love button naman sa pambalana. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Para sa unang pangungusap, ang bata ay naglalaro. Yan ba ay pantangi o pambalana? Sige nga, pindutin ang reaction button. Ayan, umuulan ng heart button o love button kasi ang salitang bata ay pambalana. Tumungo tayo sa ikalawa. Si Kuting ang aming alagang pusa. Ang salitang may salungguhit ay kuting. Si Kuting ba ay pantangi o pambalana? Sige nga, tingnan natin. Ayan, ang daming sumasagot. Umuulan ng like button or like reaction dahil ang salitang kuting ay pantangi. Tumungo tayo sa susunod na pangungusap. Sa Valenzuela City, matatagpuan ang Family Park. Ang salitang may salungguhit ay Valenzuela City. Ito ba ay pantangi o pambalana? Ayan, ang dami talagang nagre-react. Talagang lahat ay nanonood. Ang tamang sagot ay like reaction. Very good. Mahusay. Ngayon, tumungo tayo sa panghuling pangungusap. Bumili ng lapis ang nanay para sa kanyang anak. Ang may salungguhit ay salitang lapis. Ito ay pantangi o pambalana? Ayan, umuulan talaga ng reaction ngayong araw na ito. Ang salitang lapis ay isang halimbawa na pangalang pambalana. Kayo husay naman ninyo. Ngayon naman ay tumungo tayo sa susunod na pangungusap. Nag-aaral siya sa Maysan Elementary School. Ano ang salitang may salungguhit? Tama, ang salitang Maysan Elementary School. Ang salitang ito ba ay may kasarian? Ano ang kasarian niyan? Ayan, may mga sumagot na. Magaling, ang salitang Maysan Elementary School ay walang kasarian. Alam nyo ba na ang pangalan ay may kasarian? Ito ay maaaring pambabae, panlalaki, di tiyak ang kasarian, at walang kasarian. Para sa pangalang pambabae, ito ay mga pangalan na ginagamit o tumutukoy sa mga babaeng tao o hayop. Halimbawa dito ay ate, doktora, ninang, Filipina, princess, dalaga, Rika at Mia. Samantalang sa pangalang panlalaki naman, ito yung mga pangalan na ginagamit o tumutukoy sa mga lalaking tao o hayop. Halimbawa, tatay, kuya, ama, ninong, tito, hari, manong, Mario at Aldrin. Samantalang sa mga pangalang ditiyak naman, ito yung mga pangalan na maaaring gamitin para sa lalaki o para sa babae. Halimbawa, guro. Di ba pag sinabi natin guro, hindi natin alam kung babae o lalaki. Sumunod ay magulang. Sinong magulang ba? Si nanay ba o si tatay? So hindi tiyak.
Maaari din yung alaga o artista, banyaga, bata, inaanak, kalaro at kapatid. At para sa huling kasarian naman, ay yung pangalang walang kasarian. Ito ang mga pangalang may buhay at walang buhay, ngunit walang kasarian. Ano ang mga halimbawa nito? Sapatos, puno, upuan, kalye, simbahan at prutas. Ngayon naman, upang masukat natin ang inyong kaalaman tungkol sa kasarian ng pangalan, isa muling gawain ang ating gagawin. I-type lamang sa comment box kung ang pangalan ay pambabae, panlalaki, di tiyak o walang kasarian. Para sa unang bilang, madre. Ano kaya ang kasarian ng madre? Ayan, tama ka dyan. Ang sagot ay pambabae. Tumungo tayo sa ikalawa, pamaypay. Ano kaya kasarian ng pamaypay? Ano sa iyong palagay? Sige nga, i-type mo nga sa comment box ang iyong sagot. Ayan, may mga sumagot na. Tama muli ang inyong sagot. Ang pamaypay ay walang kasarian. Tumungo tayo sa ikatlong bilang. Kuya. Ano ang kasarian ni kuya? Ano sa inyong palagay? Okay, sige nga, tingnan natin ang inyong mga sagot. Ang kuya ay salita o pangalang panlalaki. Tumungo tayo sa ikaapat, kapitbahay. Pag sinabi nating kapitbahay, ano kaya ang kanilang kasarian? Ano sa inyong palagay? Tumpak muli ang iyong sagot. Ang kapitbahay ay pangalang di tiyak. Kasi hindi naman nabanggit dyan kung babaeng kapitbahay o lalaking kapitbahay. Kaya hindi natin tiyak. Tumungo tayo sa panghuling bilang, dalaga. Ang pangalang dalaga, ano kaya ang kasarian niyan? Magaling. Ang dalaga ay pangalang pambabae. Kayo husay talaga ninyo. Bigyan nyo muli ang inyong sarili ng palakpak gaya nito. Mukhang handa na kayo sa susunod nating aralin. Tumungo tayo sa ikatlong pangungusap. Sumasakay siya sa jeep papasok sa paaralan. Ano ang salitang may salungguhit? Magaling ang salitang jeep. Ang jeep ba ay nahahawakan nyo? Sige nga, thumbs up nga kung nahahawakan nyo. Nakikita nyo ba ang jeep? Thumbs up nga ulit. Ayan. Naririnig nyo ba ang jeep? Magaling. Ang jeep ay inyong nakikita, naririnig at nahahawakan. Ang salitang ito ay isang halimbawa ng pangalang tahas. Ang pangalan ay may kayarian. Ito ay maaaring tahas, basal at lansakan. Ang tahas ay pangalang nararanasan ng isa sa 5 pandamdam. Ang halimbawa nito ay bundok, pagkain at bulaklak. Ang basal naman ay pangalang hindi nararanasan ng 5 pandamdam at walang pisikal na katangian. Halimbawa nito ay pagmamahal, kasiyahan, karangyaan at iba pa. Samantalang sa lansakan naman, ito ay pangalang nagsasaad ng kaisahan sa kabila ng dami ng bilang. Ang halimbawa nito ay grupo, komite o samahan. Kumbaga tinatawag sila bilang isang grupo kahit na marami sila. Yun ang lansakan. Isa muling gawain ang ating gagawin. Tukuyin ang kayarian ng pangalan. Ang gagawin nyo lamang ay pindutin ang like button para sa tahas, heart o love button naman para sa basal, at care button naman para sa lansakan. Sige nga, kung handa na, thumbs up muna. Ayan, meron pang hindi nagta-thumbs up. Mukhang hindi pa handa.
Ayan, nag-thumbs up na rin siya. Halika, tumungo tayo sa unang bilang. Katahimikan. Ano kaya ang kayarian ng pangalan na yan? Magaling. Umuulan ng heart or love reaction dahil ito ay isang basal na pangalan. Tumungo tayo sa ikalawang bilang. Gamot. Ano naman yung salita o pangalan na gamot? Ano ang kayarian niyan? Ayan, ang dami nang nagre-react. Dahil yan ay isang tahas na pangalan, kaya maraming like reaction. Tumungo tayo sa ikatlo. Pangkat. Ano ang pangalang pangkat? Ano ang kayarian na ito? Anong kayarian ng pangalan niyan? Magaling. Ang daming care reaction dahil ito ay isang lansakan. Tumungo tayo sa ikaapat. Kagalakan. Kagalakan. Ano kaya ang kayarian ng kagalakan na pangalan? Okay, ito ay basal, kaya marami ang heart reaction o love reaction. Tumungo tayo sa ikalimang bilang. Tsinelas. Tsinelas. Ano ang kayarian ng pangalan na yan? Ayan. Ang reaction ng karamihan ay like reaction dahil ito ay isang tahas na pangalan. Tumpak na tumpak kayong lahat dyan. Kayo husay ninyo. Narito muli ang dalawang thumbs up para sa bawat isa sa inyo. Basahin natin ang susunod na mga pangungusap. Si Val ay isang mag-aaral. Siya ay nasa ikalimang baitang. Ano ang salitang may salungguhit? Magaling ang salitang siya. Ano ang tawag sa salitang ito? Napag-aralan niyo na ba yan noong nakaraan? Natandaan niyo ba? Ano ang tawag natin sa salitang siya? Mahusay. Ito ay panghalip. Ano ang salitang pinalitan o tinukoy ng panghalip na siya? Pinalitan niyo isang salita dun sa unang pangungusap. Ano kaya yon? Mahusay. Ang salitang val. Ang siya ay pinalit o inihalili sa salitang val. Sa susunod na pangungusap, nag-aaral siya sa Maysan Elementary School. Dito siya pumapasok noon. Ano ang salitang may salungguhit? Tama ang salitang dito. Ito rin ay isang halimbawa ng panghalip. Magaling. Ngayon naman, ang salitang dito ay pumalit sa anong salita sa unang pangungusap? May tama ka dyan. Ang pinalitan ng salitang dito ay Maysan Elementary School. At sa panghuling pangungusap, sumasakay siya sa jeep papasok sa paaralan. Ito ang naging transportasyon niya sa pagpasok. Ano ang salitang may salungguhit? Tama ang salitang ito. Ano ang pinalitan ng panghalip na ito? Ano dun sa unang pangungusap ang pinalitan niya? Mahusay. Ang salitang jeep. Ang siya, ayan, ang salitang jeep. Ang salitang siya, ito, dito, ay mga halimbawa ng panghalip. Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pumapalit sa pangalan. Ang mga uri ng panghalip ay, una, panghalip panao. Ito ang panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Maaari itong gamitin bilang simuno at tagaganap. Ito ay maaaring isahan o maramihan. Sa isahan, ang halimbawa nito ay ikaw, siya at ako.
Samantalang sa maramihan naman, nandyan ang salita o panghalip na sila, sina, kayo, tayo, at kami. Samantalang ang isa pang uri nito ay ang panghalip paari. Ito ang mga panghalip na pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pag-aari. Ito ay mayroon ding isahan at maramihan. Sa isahan, ang halimbawa nito ay akin, iyo, at kanya. Samantalang sa maramihan naman, nandiyan ang mga salitang kanila, atin, amin, at inyo. Para ikatlong uri ng panghalip ay ang panghalip pamatlig. Ito naman ay ginagamit sa mga bagay na itinuturo. Halimbawa, ito, ayun, dito, doon, ganyan, ganoon, at diyan. At isa pang halimbawa ng panghalip ay ang panghalip panaklaw. Ito ay ginagamit na pamalit sa mga salitang sumasaklaw o nagpapahiwatig ng pagsakop. Halimbawa, lahat, madla, sinuman, at alinman. At ang panghuli ay ang panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay ang tinatawag natin na interrogative pronoun sa Ingles or English. Ito ay pamamalit sa pangalan sa paraang patanong. Ang halimbawa nito, yung sa tao, yung sino. Para naman sa bilang, ilan. Bagay na pipiliin naman yung alin. Pagmamay-ari, kanino. Sa bagay, nahalili natin ang salitang ano. Sa halaga naman ay yung magkano. At sa sukat ay gaano. Upang matukoy natin ang inyong kaalaman tungkol sa panghalip, narito muli ang isa pang gawain. Puna ng patlang ng angkop na panghalip na maaaring humalili sa mga nakakahong pangalan. I-type mo ang iyong sagot sa comment box. Narito ang isang halimbawa. Si Ginang Cruz ay nagtuturo. Patlang ang guro sa Filipino sa ika-5 baitang. Isipin ninyo kung ano ang angkop na panghalip na maaari nating ihalili sa nakakahong salitang Ginang Cruz. Ano sa inyong palagay? Kung ang naisip mong panghalip ay siya, tama ka. Ganyan ang ating gagawin sa mga susunod na bilang. I-type ang panghalip sa comment box. Para sa unang bilang. Sa China, unang nagkaroon ng kasong COVID-19. Hinihinalang patlang nang galing ang sakit. Ano kaya ang panghalip dyan? Ayan, tumpak ka dyan. Ang sagot dyan ay doon. Hinihinalang doon nang galing ang sakit. Tumungo tayo sa ikalawang pangungusap. Tinulungan ni Rex Gatchalian ang mga Valenzuelanong walang hanap buhay. Patlang ay isang matulungin na punong lungsod. Ang salitang may nakakahon ay Rex Gatchalian. Ano ang wastong panghalip? Tignan nga natin ang inyong mga sagot. Ang galing-galing talaga. Ang wastong sagot ay siya. Siya ay isang matulungin na punong lungsod. Tumungo tayo sa susunod na pangungusap. Ang mga gamit gaya ng face mask at alcohol ay mahalaga sa panahon ngayon. Ang mga blank ay makakatulong upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang mga salitang may nakakahon ay face mask at alcohol. Ano ang wastong panghalip? Pag-aralan ng pangungusap. Ang husay! Tama ang sagot mo na ito. Ang mga ito ay makatutulong upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Sa ika-4 na bilang, bawal lumabas sa mga mamamayan pagtuntong na ng alas 8 ng gabi. Patlang ay mananatili lamang sa loob ng ating tahanan. Ano ang wastong panghalip? Ang salitang nakakahon ay mamamayan.
Kung ang sagot mo ay tayo, tumpak na tumpak yan. Tayo ay mananatili lamang sa loob ng ating tahanan. At para sa panghuling bilang, paalala, maraming Pilipino na ang apektado ng sakit na COVID-19. Patlang sa atin lahat ay maaaring tamaan nito. Kaya marapat lamang na ingatan natin ang ating mga sarili. Ang salitang nakakahon ay maraming Pilipino. Ano kaya ang wastong panghalip? Ang sagot mo ba ay sino man? Kung yan ang iyong sagot, bigyan mo uli ang iyong sarili ng palakpak. Wow naman talaga! Mukhang naintindihan ninyo ang ating aralin sapagkat natukoy at nagamit ninyo ang pangalan at panghalip sa pangungusap. Bigyan muli ang inyong sarili ng palakpak at ito naman ang isang malaking thumbs up para sa inyo. Laging tandaan na alinman sa iyong mga karanasan ay makatutulong o makakatulong upang mas maintindihan, maunawaan at maiugnay ang inyong sarili at masagot ang mga tanong tungkol sa iyong pinakikinggan. Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Ang mga uri ng pangalan ay pantangi at pambalana. Ang pangalan din ay nauuri ayon sa kasarian. Ito ay maaaring pambabae, panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Ang pangalan ay maaari din iuri bilang tahas, basal at lansakan. Samantalang ang panghalip ay ang salitang humahalili o pangalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o maaaring sa kasunod na pangungusap. Ang mga uri ng panghalip ay panghalip panao, panghalip paari, panghalip pamatlig, panghalip panaklaw at ang panghalip pananong. Ang susunod na gawain natin ay tawagin nating bahagian mo ako. Pumili ng isang pares ng pangalan at panghalip. Magbahagi ng mga bagay tungkol sa iyong sarili o sa iyong paligid na may kaugnayan sa pares na iyong pinili. I-type lamang sa comment box ang inyong sagot. Meron kayong 30 segundo upang ilagay ang inyong mga kasagutan. Ayan, titignan ko ang inyong mga sagot. Mayroon bang sumagot sa salitang madre at siya? Ayan, may sumagot. Si Sister Ana ay isang madre. Siya ay isang alagad ng Diyos. Magaling! Mayroon pa ba? Ang madreng si Sister Pilar ay mabait. Siya ay mahilig makipaglaro sa mga bata. Ang husay! Sa ikalawa naman, pamaypay at ito. Sige nga, tingnan natin ang mga sumagot. Ito, may isang sumagot. Binilhan ako ni nanay ng pamaypay. Ito ay ginagamit ko kapag mainit. Magaling, di ba gumagamit tayo ng pamaypay? Sumunod. Kami ay may pamaypay. Ito ay gawa sa abaka. Mahusay, tingnan nyo, nakita niya kung saan gawa ang pamaypay na mayroon sila. Meron pa bang sagot? Ayan, ang pamaypay ni nanay ay malaki. Ito ay masarap gamitin. Ayan, masarap gamitin ng malaking pamaypay dahil malakas ang ibinibigay na hangin. Sa ikatlo naman, kuya at ang panghalip na siya. Ang kuya ko ay mabait. Siya ay mabuting kuya. Magaling, meron pa ba? Ang kuya ko ay mahilig maglaro. Siya ay madalas umalis ng bahay.
Naku, sabihan mo si kuya na huwag munang lalabas ng bahay. Maliban na lang kung mahalaga ang kanyang gagawin. Tumungo tayo sa ika-4, kapitbahay, sino man. Pangalan na kapitbahay at gamitin natin ang panghalip na sino man. Ayan. Mababait ang aming mga kapitbahay. Sino man sa kanila ay madalas tumulong sa mga tao sa kapaligiran. Aba, napakasarap namang tumira malapit sa iyong mga kapitbahay. Meron pa ba? Ayan, mapagbigay ang aming mga kapitbahay. Sino man ang makita nilang nangangailangan ay tinutulungan nila. Ay talaga namang napakasarap tumira malapit sa kanyang mga kapitbahay. Magagaling talaga, tumungo tayo sa panghuli, kamag-aral, lahat. Ayan. Ang aking mga kamag-aral ay magagaling. Lahat kami ay sumusunod sa guro. Aba, isang magandang pag-uugali yan. Dapat talagang sumunod sa inyong guro. May mga sumagot pa ba? Ayan. May nag-comment dito. Ang mga kamag-aral ko ay masisipag. Lahat kami ay gumagawa ng module at uma-attend sa online class. Aba, nakakatuwa naman ang iyong mga kaklase. Sana lahat ay kagaya ninyo na masisipag. Ang gagaling talaga ninyo. Nakapagbigay kayo ng inyong karanasan batay sa pangalan at panghalip na ibinigay ko. Binabati ko kayo sa inyong pagiging masigasig sa ating aralin. Sa pagkakataong ito, tayo ay tutungo na sa tanong mo, sagot ko yan. Ilagay lamang sa comment box ang inyong mga tanong. Ayan. May isang tanong na ako nakita sa comment box. Bakit po kailangan gamitin ang panghalip bilang panghalili sa salita? Isang magandang katanungan. Tandaan natin na ang panghalip ay ginagamit natin upang palitan o ihalili sa pangalan. Ginagamit natin ito para yung sa pangalan ay hindi natin paulit-ulit na gagamitin sa mga susunod pang pangungusap o dun sa pangungusap kung saan ito ginamit. May tanong pa, yung ikalawang tanong naman ay, bakit mahalaga po ang pag-uugnay ng naging karanasan namin sa tekstong nabasa? Salamat sa iyong mapanuring katanungan. Lagi nating tatandaan na ang karanasan natin ay magiging gabay natin upang maintindihan ng teksto. Kung ang nilalaman ng teksto ay naranasan mo na, mas madali mong matatandaan yung mga impormasyon tungkol dito. At kapag nagtanong ang inyong guro, batay dun sa tekstong binasa nyo, ay madali mo itong masasagot. Naway ang inyong mga katanungan ay nasagot ko. Kayo ay nagtagumpay sa gawain natin ngayong araw na ito. Naiugnay ninyo ang inyong karanasan sa teksto at nagamit ninyo ng wasto ang pangalan at panghalip sa pagtalakay. Ako ay lubos na nagagalak dahil natapos mo ang aralin na ito. Naway lahat ng iyong natutunan ay huwag mong kalilimutan at lalo mo pa itong pagyamanin. At sigurado rin ako na ang lahat ng gawain para sa unang linggo ng inyong learning packet sa Filipino 5 ay iyong masasagutan. Partikular na ang isagawa at tayahin sa pahina 9. Ito ay iwawasto ng inyong guro sa inyong follow-up discussion. Muli, ako si Teacher Cheryl, ang inyong guro sa Filipino 5 na nagpapaalala na karanasan sa buhay ay pahalagahan upang hamon sa buhay ay mapagtagumpayan. Samahan niyo akong muli sa susunod na aralin natin. Tandaan, sulong edukalidad, pag-aaral sa New Normal, FB Live ang kasagutan. Paalam!